winter time all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So hello, what's up mga boss? Isa na naman panibagong video tutorial yung ituturo ko sa inyo kung saan ay i-share ko kung paano nga ba mag-recover ng na-hack na Facebook account ngayong 2022. Okay, so medyo may mali lang ako nung nakaraan kasi hindi ko na-record yung na-recover ko na na-hack na Facebook account ng isang followers at saka subscriber ko dito sa may YouTube. Okay, so yun lang, biglaan din kasi yun kaya hindi ko na naisip i-record, pero sayang, para may example sana tayo talaga na matindi. Okay, so ayun, magbabayad sana yun yung client natin na yun, kaso sabi followers nga siya tapos subscriber, tapos in-stock ko siya sa Facebook niya, then ayun, laging nag-share ng mga video ko, yan, lagi niyang sinishare sa Facebook niya, kaya nung in-stock ko siya nakita ko na talagang solid subscriber pala to, o di hindi ko na siya siningil or hindi ko na kinuha yung binabayad niya kasi nga 'di ba na gamit naman yung oras ko, pero okay na yun, libre, at least nakatulong. So ayun, bago natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na din, i-like mo tong video na to pag nagustuhan mo. Pag may tanong ka, comment down below, yan, sasagutin natin yan sa comment section. Okay, so ayan, sisimulan na kagad natin kasi medyo mahaba siguro tong paliwanag natin, pero sureball naman to, sana kayo din ma-recover nyo yung mga Facebook account nyo na na-hack sa process na ituturo natin. Okay, so sobrang dali lang nito. Okay, ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka ng Google, yan, then search mo lang dito yung tawag dito, accessing, yan, ito, accessing and downloading your Facebook information. Itong pinakauna, yan yung kailangan natin. Okay, so may mga pa rin tayo kailangan na requirements. Okay, so yung pinakauna, kailangan same internet connection, same location, same device. Okay, so sa sa same internet connection, kung sa wifi ka nag-Facebook lagi, ganyan, sa bahay nyo or sa office nyo, kung saan ka lagi nagbubukas, okay, kailangan yun yung gamitin mo. Kung wifi, dapat mag-wifi ka. Kung data connection, dapat naka-data connection ka. Okay, kasi nga di ba, kung wala ka ng number and Gmail na nakalagay dun sa may Facebook mo, yun yung pagbabasihan ni Facebook, yung IP address or yung internet connection na ginagamit mo dun sa Facebook na na-hack sa'yo. Okay, so pangalawa, same location. Kailangan kung saan ka nagbubukas lagi, halimbawa kung lagi ka nag-Facebook sa bahay nyo ikaw mag-recover, then kung sa office ka lagi nagbubukas, sa office ka mag-recover. Okay, hindi pwede yung mas mahaba yung oras mo mag-Facebook sa bahay nyo, then magre-recover ka sa office or sa ibang lugar. So useless din yung gagawin mo kasi nga hindi madidetect ni Facebook na sa'yo talaga yon, kasi nga magkaiba yung location. Okay, may mga history kasi yan si Facebook, kumbaga kahit walang number, walang Gmail, nalalaman niya yun, gamit lang yun sa mga ganong bagay. Okay, so kailangan kung saan ka lagi nagbubukas doon, kung sa office, okay, kung sa school, kung sa computer shop, So yung pangatlo, same location. Tama ba? Same location, parang naulit lang. Same location kung sa bahay, kung sa office, okay. Same devices pala. Okay, kung lagi kang sa cellphone nag-Facebook, sa cellphone ka mag-recover. Kung lagi kang Facebook or sa laptop or sa PC ka mag-recover. Okay, kung dapat gano'n dapat wag mali-mali para ma-recover mo. Okay, so sisimulan na kagad natin. I-click mo lang tong accessing and downloading your Facebook information. Click mo lang yan. Yan, sayang yun yung nakaraan, dapat pala din ni-record ko yun. Nakakahiya kasi dun sa client, lalaki kasi, tapos mukhang professional, kaya parang nahihiya ako mag-record. Okay, so ito, then pag nandito ka na sa accessing and downloading your Facebook information, may tanong dito, di ba, what best describe your issue, kung ano yung issue na na problema mo ngayon. Okay, so dahil hacking ang natin, yung na-hack na Facebook ang natin problema, ito lang yung access, 'di ba, account access troubleshooting. Yan, ibig sabihin kasi niyan may problema dun sa sa pagbubukas mo ng Facebook account mo kasi nga na-hack. So
hindi mo na mabuksan, okay? Then pagka-click mo niyan, yung pangalawang yan, dito naman tayo sa baba. How can we help you with your account access issue? Okay. So ito, 'di ba may pagpipilian ka naman diyan, may account has been hacked, may account has been disabled, yan mga ganyan. So ang topic kasi natin yung about sa na-hack na Facebook account. So i-click mo lang yung may Facebook, ayan, my account has been hacked. So ayan yung lumabas. Then i-click mo lang itong nasa baba, ito. If you think your account was hacked, you can secure it by ito. Click mo lang yan, yung kulay blue na yan. So click lang natin yan. So mapupunta tayo dito after mo maklik yun. Ang tagal kasi ng loading. Yan. Then ito, nakasulat naman, mababasa mo. Hack accounts. Yan. Itong pinakauna, kung mababasa nyo to, I think my Facebook account was hacked or someone is using it without my permission. Ibig sabihin, sa tingin mo yung Facebook mo na hack, tapos ginagamit siya ng ibang tao nang walang pahintulot sa'yo. So click natin yan. Then click mo lang tong get started. Okay? So click lang natin yung get started. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin yung loading. Ito. So ito, nakasulat na help with a hack account. So ito, if you think your account was hacked, we can help you recover it. First, tell me what's happening. So, kung tingin mo na-hack yung yung Facebook account mo, yan, parang mag-uusap muna kayo dyan kung anong nangyari. Okay, so, eto, itong pinakauna, someone else gain access to my account. Yan yung anuhin natin. Someone else gain access to my friend's account. So, walang issue yan yung pangalawa. So, itong pinakauna, may ibang tao na nakakapagbukas ng Facebook account mo. So, click natin tong pinakauna. Click natin yan. Then, ito may second question dito sa baba. Sorry to hear that your account has been hacked. Are you able to log in to that account? Yan. So syempre, yung nang-hack ng Facebook natin, pinalitan na ng password yung account natin, inalis na yung number and Gmail. So, wala na tayong access sa account natin. Hindi na natin siya mabuksan, kumbaga. So, i-click mo lang itong no, I can't log in. Yan, to nasa baba niya. Yan, click mo lang yan. So, may pangatlong tanong, okay. Do you have access to the number or email associated with the account? Yan. Kung meron ka pa daw bang access dun sa number or Gmail mo na nakalagay dun sa may Facebook mo na na-hack, syempre wala na, 'di ba? Kasi nga inalis na 'yon ng hack ng account mo. So click lang natin 'yan. Yan, click natin. Then ito nakasulat, log out of the account you're currently using and visit the link below, then follow the follow on the screen instruction. So yung Facebook mo na nakalagin dun sa Google Chrome or sa browser na ginagamit mo, i-log out mo muna. Okay? Log out mo muna dapat yun. Then i-click natin tong facebook.com/login/identify. So click lang natin yan. Then mapupunta ka dito sa gantong itsura. Okay, so ano ba to? Ang kailangan mong ilagay dito is yung number mo. Kung wala na yung number, ito i-click mo lang tong search by your email or name instead. Or i-type mo yung pangalan mo or yung Gmail mo. Kasi nga ang purpose niyan, palalabasin muna natin yung account mo. Okay na na-hack. So, ako ilalagay ko yung cellphone number na nakalagay doon. Then, search. So, lalabas lahat ng dito, Facebook account na nakalagay yung number mong yon or yung pangalan or yung Gmail. So, pipiliin mo na lang dyan kung sino yung account na gusto mong i-recover. Okay, so click natin yan. Click ko lang tong pinakauna. Yan yung account na i-recover ko. So, ito lumabas na yung yung account mo. Then, nakasulat dito, send code via SMS or send code ganito. Then, enter login. So, wala na nga yung number na yon. Okay, so wala na yung number, wala na yung Gmail. Yan. So, hindi yan yung pipiliin mo. So, i-click mo lang tong no longer have access to this. Click mo lang yan. Yung nasa baba ng not you. Then, ito na yung pinaka-final natin. Okay, maglalagay ka dito ng ng Gmail na hindi mo pa nagagamit sa kahit anong Facebook account. Okay? Mas maganda kung gumawa ka ng bagong Gmail. Kasi nga, dito sa Gmail na ilalagay mo, dito isi-send ni Facebook yung link na
doon ka magre-recover. Doon ka mag-change ng password. Doon ka magre-reset ng password, kaya kailangan may bago kang Gmail. Kung luma yung Gmail na ilalagay mo, hindi siya gagana. Okay? So, pag naglagay ka na ng Gmail dyan na bago, then, click mo na lang tong continue. Then, maghintay ka na lang ng konting oras or isang araw. Doon mo i-check yung link na isasend sa iyo ni Facebook sa Gmail na nilagay mong to. Okay? Doon ka magre-reset ng password. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Yan. I-like nyo kung nagustuhan nyo tong video na to. Okay?